So, kamusta mga idol? Barangay Ginebra updates po muli tayo ngayon. Pero bago tayo magsimula, palike naman po and subscribe and pahit ng notification bell para ma-update ko kayo sa ating mga susunod na Ginebra update. So, magsisimula na nga po ang Game 3 ng Barangay Ginebra kontra sa kupunan ng Rain or Shine. Mamaya na nga po yan alas 8 ng gabi. At dapat po at magkakaroon ng big adjustment ngayon ang Ginebra, no, si Coach Timcon sa naging pagkakamali nila nung Game 2. So nakita nyo yung Game 2 ng Ginebra kontra sa Magnolia. So far so good, maganda naman yung first 5, which is kasama si C-Stand, Japet Aguilar, Tony Bishop, Maverick at Scotty Thompson. Pero may babaguhin po or may dapat baguhin at tanggalin dito sa first 5 na ito, no. Hindi po pwedeng pagsabayin, no. Kung agree po kayo sa akin, no, tignan nyo mabuti, hindi po pwedeng pagsabayin itong dalawang malaking mama natin ng Ginebra, which is si Christian Stan Hardinger nga at si Japet Aguilar. Nakita nyo yung performance ni si Stan, hindi po consistent. Nung Game 1, maganda yung kanyang pinapakita nung first half, first and second quarter ng game. Dito naman sa Game 2, medyo hindi ganoon eh. May mga alanganin po kasing mga tira itong si Sistan, which is nasasayang yung bola. Doon nakita naman natin ang talagang score ng Ginebra sa Game 2, no, sa first half. Pero dahil po yun kay Maverick Ahanmisi, yung mga sunod-sunod po niya na tres kasi talagang pasok na pasok talaga at medyo malakas din yung depensa noon. Pero hindi na po yan pwedeng pagsabayin. Dapat i-reserva yung isa pagdating na po ng second half, no, or third or fourth quarter ng game. Ito rin pong si Scotty Thompson, hindi po pwedeng maalis yan, no? Hindi pwedeng mawala sa first 5 po sa first half. At ito sinasabi natin, si Tony Bishop ay hindi po ganoon na kaganda yung performance sa Game 2. Though yung Game 1 hindi rin naman ganoon talaga ka-impressive, pero naasahan naman siya ng Game 1. Sa Game 2 medyo hindi eh. Talagang ang sinasabi natin dito bilang isang import, etong si Tony Bishop, dapat alam niya lahat ng role, no? Dapat kaya niyang laruin, hindi yung isang role lang ang kaya niya. Hindi kagaya ni Justin Brownlee, kahit saan mo ilagay, no? Kahit mapasentro yan, forward yan, shooting guard yan, lahat yan kaya niyang laruin. At nagagampanan po niya ng maayos all around talaga si JB. So marami nagsasabi hindi talaga pwedeng ikumpara etong si JB dito kay Tony Bishop. Si Tony Bishop mas maganda for me, no, ipasok to sa second half. Kasi nakita naman natin medyo pagod talaga itong si Tony Bishop dito sa first half pa lang, kahit alam naman natin na hindi pa fully na ipapakita yung lakas niya doon nga po sa laban. Pero mas maganda ipasok siya sa second half para mas condition pa or mas fresh pa yung kanyang isip, no, yung kanyang pangangatawan. At dapat ang gawin din dito ni Coach Timcon na ipasok niya dito sa second half, o kung sakaling lamang na talaga ang Ginebra, ipasok niya yung may chemistry na sa loob. Itong si Tony Bishop po kasi walang team chemistry, unfamiliarity, hindi niya po kilala yung mga papasahan niya ng bola, hindi niya alam kung kanino or kung kanino nararapat. Kasi nakita niyo ng second half, no, imbis na kay Maverick Ahanmisi ipasa ni Tony Bishop yung bola para itira nga ng tres, ipinasa niya pa kay Sistan, kay Christian Stan Hardinger, no. Hindi pumasok yung bola, which is doon po talaga nag-lead, kaya naman naabutan ng Magnolia ang Barangay Ginebra. At may nagsasabi din nga yung naging foul nga ni Baroka kay Scotty Thompson, kung sakali man na tawagan ng foul yun, baka daw yung dalawang free throw hindi rin pumasok, no. Alam naman natin nagkaroon ng problema noon si Scotty sa free throw, hindi pumasok dalawang beses yun. Pero syempre dapat maging maingat po doon etong si Coach Timcon. Do alam naman natin, alam talaga ni Coach Timcon ang dapat niyang gawin, pero yung adjustment po kinakailangan talaga as soon as possible. Hindi po pwedeng magsunod-sunod ng talo ng Barangay Ginebra kasi depending champion sila. Okay lang natalo sila ng Game 2, no, makakabawi pang Ginebra sa mga susunod na game. Kaya dapat agapan na talaga yung big adjustment ng Barangay Ginebra sa susunod na laban nila kontra sa kupunan ng Rain or Shine. At ito ba po mga kababayan, no, ang ating update kay Justin Brownlee. Wag po kayong maniwala na nasa Pilipinas na si JB. Wala pa po siya sa Pilipinas. Nasa US, nasa Amerika pa po siya at hinihintay pa po yung final sagot nga po, yung resulta, no, ng sanction niya na manggagaling po sa FIBA. At ang estimated po natin, no, itong si JB ay makakapaglaro po 2024 pa, January
January 13 sa magiging laban ng Ginebra kontra sa NLEX. Yan po ang malinaw, no? Huwag po kayo magpapaniwala sa mga lumalabas na si JB kasama na sa lineup na sa Pilipinas na wala pa po siya, para lang po sa kaalaman ng bawat isa. And well guys, patuloy ko kayong i-update, and please huwag niyo pong kalimutan mag-like and subscribe for more Ginebra updates.